entrepreneurs, people who not just build businesses but our future. Let's hear their story. Ano pong klaseng business? Cheng Bondo, Sari-Sari Store. Ano po ang nagtulak sa inyo para gawin po yung business? For extreme drums para sa mga bata, Paano niyo po sinimulan po ang business? sa konting alaga lang, sa konting puhunan, tapos hindi pinalago. Ano po ang nakikita niyo sa inyong business? Paano niyo po mapapaulan? Konting tiyaga lang, tapos sa profession, tsaka konting sipag din. Ano po ang mapapayo niya sa mga kabataan po na gusto rin po mag-business kahit maliit? Isa nila sa konti, sa konting puhunan, dumami na para kasi abang bata kayo, tapos hanggang pang malaki na kayo, marami na kayong, wala na ang business, baka ng business niyo. Thank you po. Po ang pangalan niyo po, tita? Norma Canlan. Ano po ang nagtulong sa inyo para gawin po ang negosyo niyo? Unang-una, para sa pangkabuhayan, dahil lalo na yung mga anak ko, malaki na. Nakalit na ako. So, yun, pangkabuhayan daw. Paano niyo po sinimulan at pwede ko po itanong, magkano po ang puhunan po ninyo? Nung una, yung tindahan na ito, sabihanan ko, pero ipinagpatuloy namin dahil nga may katandaan na siya. So, yung naging puhunan namin dito, ano lang, kailangan ba sabihin yung amount? Yung amount, let's say, nasa 50K. 50K. Ano po ang makikita niyo po sa business niyo 10 years from now po? Siguro medyo malaki na. Sa bagay, ilang years na ba to? Nasa ano na ako dito, 5 years. Pero malaki na yung improvement niya. Ano po ang may papayo ninyo sa aming kabataan pagdating sa larangan po ng negosyo? Pagdating sa larangan ng negosyo, ang kailangan, tiyaga. Tiyaga talaga. Kasi alam nyo na sa business na to, may kasamang kapaguran. Tapos na yun, ako wala akong kasamang nagtitinda. Ako lang mag-isa. Kinakaya ko lahat. Para sa future ng mga anak ko. Ayun. At saka, basta yung pinakauna dyan, tiyaga. Sipag at tiyaga. Ngayon po, ibabahagi po namin sa inyo ang aming interview. Mula sa isang successful na entrepreneur. Ano po ang inyong pangalan at ano po ang inyong negosyo? Ang pangalan ko ay Crinkle Quizon. Ang negosyo namin ay car rental business. Ano po ang nagtulak sa inyo upang iyan ang napili ninyong business? Siguro dahil una, ang nangyari is pang personal car lang talaga. Pero nung hindi siya madalas nagagamit kasi may other service kami, doon namin naisip na ipa-rent na lang siya. Until, iyon, nadagdagan na nang nadagdagan yung mga sasakyan. Paano nyo po sinimulan ang inyong business at kung maaari po namin itanong, magkano po ang naging puhunan ninyo? Simula is actually, ang unang plan is pang personal car lang talaga nung una. And then, dahil hindi nagagamit for a year na yung car,
Then we decided na iparent na lang siya para at least may income at the same time nababayaran namin yung monthly. Yun lang yung goal nung una. And then lumakas hanggang sa nadagdagan na yung cars. Ang unang nilabas namin for the cars siguro umabot ng 30,000. And then all in all, including the BIR registration, permit, siguro all in all 40,000. Ano po ang nakikita ninyo sa inyong business 10 years from now? Probably mas maraming cars and makikipag-tie up kami or mag-offer kami sa mga other businesses para maging service nila, especially here in Pampanga, especially in Clark, no? Mga BPO companies, ganyan na pang shuttle nila. So most likely, makikipag-tie up pa in more businesses as well. Ano po ang maipapayo ninyo para sa aming mga kabataan pagdating sa pagnenegosyo? Probably take the risk. Kasi sa car rental business, it's really a risk. Kasi nung nag-start kami, ang daming what ifs sa amin. So, what if mawala yung car? What if marenta nga yung car? Pero we still push it kasi I believe na the more na you're scared, you have to push to your plans. So you have to stick with your goals and you have to be disciplined. So definitely, you have to take a risk. That's it.